Maligayang pagdating sa ating virtual meeting. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang Aralin 2, Filipino bilang wikang pambansa. Narito ang mga ibabahagi kong aralin. Mga tiyak na layunin. Narito ang mga pagkakasunod-sunod. Una, na ipapaliwanag ang ugnayan ng mga tungkulin ng wikang Filipino bilang wika ng bayan na nakaugat sa pangangailangan ng sambayanan. Ikalawa, na ilalahad ang maigpit na ugnayan ng nagpapalakas sa wika at nagpapatibay ng kolektibong identidad ng pambansang kaunlaran. Ang Filipino ay wika ng bayan sapagkat ito ay hindi lang para sa pakikipagtalastasan, kundi ito rin ay ginagamit para sa pagsasagawa ng pagtatanghal kagaya ng pagtula, dula, pagtatanghal sa teatro at iba pa. Ito rin ay ginagamit sa pagsusulat ng mga nobela, kwento at iba pang literatura na ginagawa sa Pilipinas. At ang mga pagtatanghal o paglilimbag ng mga literatura ay hindi lang makikita sa isang lugar sa Pilipinas, kundi makikita din ito sa iba't ibang lugar ng bansa. Sinasabi ang wika ay sumasalamin sa ating pagka-Pilipino at ito ay nakatali sa ating kultura na nagsasabi kung sino tayo. Maituturing na hindi makabayan ng isang tao kung ikinakahiya niya ang sariling wika. Ang mga bagay na ito ay dapat mapagliming ng mabuti ng mga kababayan natin na walang pagmamahal at pagpapahalaga sa sariling wika. Bago ko ipagpatuloy ang ating aralin, nais ko po sanang magpapakilala sa inyo. Ako po si Gerald Magno, isang political science student na magbabahagi sa inyo patungkol sa wikang nakagisnan. Mga nilalaman ng ating aralin, wikang pambansa, na nilikha, nilinang at pinagyayaman na hindi lamang basta-basta isinilang. Kalidad ng kaalaman na nag-aantas na ibalik ang Ingles bilang wikang panturo sa bansa. Pagtatanggal ng Filipino, limitahan ang mga paggamit ng wikang Pilipino bilang wikang panturo. Ang patuloy na pagkilos sa panahon tungo sa tinatawag nating globalisasyon at ASEAN integration ang lalong naglalagay sa bawat wika na kabilang sa third world country sa mga suliranin at mabagal na intelektual na baka masasabi ng kalagayan lamang ng Pilipinas. Ayon kay Ginang Eugene Y. Evasco, may akda na tekstong may pamagat na ang wikang Filipino sa bagong milenyum. Ang anumang wika sa daigdig tulad ng wikang Filipino ay nilikha, nilinang, pinagyayaman at hindi lamang basta-basta isinilang. Kaya naman masasabi rin ang wika ay may kakayahang makiakop sa mga pagbabagong nagaganap sa lipunan ng kanyang pinagsisilbihan. Bunsod sa pagpapalakas ng pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa iba pang mga bansa. Tiningnan ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo na ang pangangailangan sa pagtataas ng kalidad ng kaalaman sa mga nagsisipagtapos sa bansa upang makaayon sa hinihingi ng globalisasyon ng ASEAN integration ay may pamamagitan sa pagpapahusay sa paggamit ng Ingles. Ito rin ang nagtulak sa dating Pangulo upang isulat ang Executive Order No. 210 na nagtataas ibalik ang Ingles bilang wikang panturo sa bansa. Bunga nito, nalimitahan ang paggamit sa wikang Filipino at itinakda lamang ito bilang wikang panturo sa mga asignaturang Pilipino at araling panlipunan. Sinusubukang ipasa ng Kongreso ang House Bill 4701 or an act prescribing English as medium of instruction in the Philippine School. Iniisip ng marahil ng pamahalaan ang pagpapaigting sa paggamit ng Ingles bilang wikang akademya. Sa totoo, ang mga pag-aangat ng ekonomikong kalagayan ng Pilipinas gayon din ang makaayon sa pangangailangan na hinihingi ng panahon. Ang bunga na pag-aaral ng UN or United Nations ay higit pang nagpapatibay sa resulta ng mga pag-aaral na isinasagawa ng Amerikano noong panahon ng kanilang pananakop. Sa pag-aaral ng komisyon at inilahad ang tanging wikang gamit sa pagyayaman na makikita ang kahusayan at kabisaan. Sa mga pagpapahayag, gayon din ay hindi tunay na ganap na literasiya ang isang bansa kung may banyagang wika ang ipinagagamit
at ipinantuturo na maging daan sa pagkakatuto. Maraming nahabla at niligalig ng CHED Memorandum Order No. 20 Series of 2013 ang sistema ng edukasyong Pilipinas na dahil sa implementasyon ng memorandum na ito ay tahasang tinanggal ang asignaturang wikang, agham, panlipunan, kasaysayan sa antas ng tersyaryo. Bunsod nito ay walang nagawa ang mga guro na humahamak ng asignaturang panlahat o general education subject sa kolehiyo na bumaba sa high school upang kahit papano ay mapapangalagaan ang economic na kalagayan. Nagpamalas na pagtututol ang mga guro at iba't iba pang panig sa bansa sa pamamagitan ng pagmamarcha sa lansangan at pagbuo ng petisyong papel ay paghahabla sa CHED. Ang pagkilos protesta ng mga petisyong papel ay inilahad sa wikang pambansa na gumising na mapalambot sa desisyon ng CHED upang ikonsidera ang pagre-review sa mga pulisiyang pangwika na huli na nagbibigay daan sa muling pagkakaroon ng asignaturang Pilipino sa antas ng kolehiyo. Gayunpaman hanggang ngayon ay lumikha pa rin ng suliranin at hindi malinaw na patakarang pangwikang pambansa at kitang-kita ito sa mga pagiging kilos ng CHED na dapat sanay pangunahing nangangalaga sa kailangan ng bansa sa wikang pangunahing kasangkapan. Narito ang nagsusuporta na video. Pakinggan natin ang balita mula sa TV Patrol patungkol sa CHED Memorandum Order No. 20 Series of 2013. Narito ang balita. Tuluyang ibinasura ng Korte Suprema ang apela ng grupong Tanggol Wika kontra sa Memorandum Order ng Commission on Higher Education na nagtatanggal sa Filipino at Panitikan bilang core subjects sa kolehiyo. Nakatuon ang Filipino sa tamang paggamit ng wika habang ang Panitikan nakatuon naman sa pagbabasa at literatura. Sa pahayag na inilabas ng CHED, sinabi nilang hindi naman tuluyang tinanggal ang pag-aaral ng Filipino at Panitikan dahil inilipat lang ito sa senior high school. Ang utos ay para lamang daw sa general education curriculum sa kolehiyo. Ibig sabihin, malaya pa rin ang mga unibersidad at kolehiyo na i-require ang mga Filipino subjects sa ibang curriculum. Dumipensa rin si CHED Chairperson Prospero de Vera III sa mga kritiko na nagsasabing anti-Filipino ang CHED. Pero nanindigan ng isang propesor ng wikang Filipino sa UP Diliman, dapat pa rin ituloy ang pagtuturo ng Filipino at Panitikan sa kolehiyo. Ang ibang mga bata na nag-aral sa maka-Ingles na paaralan mula nung kinder ay hindi marunong mag-Filipino. Kaya kumbaga, ito na nga lang yung pagkakataon nila. Ang pag-asa na lamang kumbaga natin ay sa kolehiyo. Para naman sa Department of Education, hindi dapat hayaang bumaba ang kalidad ng wikang pambansa. Hitik sa Filipino ang ating curriculum. Elementarya pa lamang, kahit na as early as grade 1, meron na silang mga pananaliksik na nangyayari hanggang sa pumunta sa senior high school. Iba-iba naman ang reaksyon ng mga estudyante sa memorandum order. Paano po natin mapopromote yung nationalism kung matatanggal po yung core subject as a Filipino? Kunyari ako, gusto maging architect. Madalang lang magamit yung matutunan sa Filipino. Sana po wag na lang nila tanggalin. Weird po kasi po parang dinidisregard po natin yung kung ano tayo. Sa kabila ng desisyon ng Korte Suprema, muling maghahain ng mosyon ang grupong Tanggol Wika para tutulan ang pag-aalis ng Filipino at Panitikan bilang core subjects sa kolehiyo. Bianca Dava, ABS-CBN News. Sa pagpapalaganap ng protesta at pagbuo ng petisyong papel ni Dr. David Juan, konvenor na nagtatanggol sa wika at dalubguro sa pamantasan ng De La Salle sa wikang pambansa na ang tanging wika ay ang kilusang panlipunan, gayon din ang wika ng revolusyon at ang katipunan, na ipinahayag ang damdamin at adhikain sa pagsarili at pagbayan sa mga wikang sarili na higit na maipapahayag ng malinaw at komprehensibo at may taginting. Dito nagtatapos ang aking bahagi. Salamat sa inyong pakikinig. Sa muli, ako nga po pala si Gerald Magno at magandang araw sa inyong lahat.